Hello sa inyong lahat! Ikaw ba ay nagbabalak na pumunta dito sa Spain? O kaya naman ay narito ka na sa Spain at kasalukuyang kang naghahanap ng trabaho? Baka makatulong sa iyo ang video na ito. Naalala nyo ba yung nakaraan ko na video na merong isang employer na naghahanap ng chika, which is kaibigan ng amo ko, then kakilala ko yung chika na papalitan. Nagpaalam na kasi si Kabayan dahil magsi 7 years na siya doon sa kanyang employer. At syempre, once kasi na ganyan ka nakatagal sa isang employer, para nakakasawa din at kadalasan din ay dahil gusto natin na ma-experience magtrabaho or stay out. Kasi nga sa trabaho niya ay siya ay stay in katulad ko. Kasi nakaka-boring ang pagtatrabaho ng stay in dahil naandun ka lang sa loob ng bahay ng employer mo, wala kang halos makikita, wala kang masyado makakausap kundi yung amo mo at yung alaga mo. Kaya sobrang nakaka-boring. Mas maganda kasi yung stay out, marami kang makikita at makakausap sa labas. Kaya yung kababayan natin ay nag-decide na siya magtrabaho as stay out. At yun nga, dahil may mga kababayan tayo na kasalukuy naghahanap ng trabaho, nakapagbigay ako doon sa employer ng mga resume or CV ng mga kababayan natin na narito. At nabanggit ng employer doon sa kababayan natin na aalis na yung mga resume na natanggap niya ay unang-una nakaka-intimidate daw yung mga resume, yung mga details na nakalagay doon sa resume. Then, mahaba daw yung mga nakalagay doon sa resume. Kaya ang advice ko sa mga kababayan natin na once gagawa kayo ng resume, hindi naman kailangan na pakahabaan, hindi kailangan na isulat mo lahat ng mga detalye na nangyari. Ang importante lang doon na kailangan mong ilagay ay yung pangalan mo, yung birthday mo, o kung ilang taon ka na, kailan ka dumating dito sa Espanya, at ang experience mo as a nanny or as a domestic helper. Kasi nga ang ina-applyan naman natin dito ay domestic helper or pagiging chika. Kahit sa mga agency kayo or sa agent kayo mag-a-apply, nai-advise kayo na hindi advisable na ilagay yung mga experience na hindi naman related sa a-applyan nyo. Kasi magkakaroon naman kayo ng interview unang-una pag nabasa na ng employer yung inyong resume or yung inyong CV, ay kayo ay tatawagan sa WhatsApp kasi ilalagay nyo, importante din na ilagay nyo doon sa inyong CV syempre yung inyong cellphone number kasi doon kayo tatawagan ng employer at tatanungin kayo ng ibang information na hindi nyo nabanggit. At kapag naging okay ang pag-uusap nyo sa telepono, kayo ay papupuntahin sa kanilang bahay para naman sa personal interview. At doon sa personal interview, doon nyo malalaman kung talagang kayo ay tanggap ng employer or hindi. At advice ko din once na kayo ay gagawa ng resume, huwag nyo nang gawin na naka-Spanish. Mas maganda ay naka-English kasi ang mga employer naman dito ay marunong naman silang mag-English. At ang advice ko din, ang ilalagay nyo na picture ay huwag yung picture sa ating passport kasi nga masyadong formal yung picture na yon. Mas maganda mag-picture kayo ng maayos, then yun ang gagamitin yung picture. Kasi masyadong formal yon, hindi naman pang professional na work ang inyong ina-applyan, kaya mas maganda yung informal na lang na photo ang gagamitin nyo. Hindi ko lang alam kung tinawagan yung mga kababayan natin na ibinigay ko doon sa employer kasi nga medyo na-intimidate talaga yung employer doon sa mga resume na nabasa niya. Kaya meron akong dalawang kababayan na ibinigay doon sa employer at tinanong ko sila kung sila ba ay tinawagan ng employer at unfortunately hindi daw sila tinawagan. Ewan ko lang doon sa ilan na ibinigay ko. Then nabanggit noong chika o nung kababayan natin na aalis doon sa employer na parang mas prefer ng employer yung isang kababayan na nag-part-time sa kanya noong time na nagbakasyon yung chika niya na aalis. Kasi nga, yung chika na yon, syempre nakapagtrabaho sa kanya ng nasa 1 buwan, alam niya na kung paano ito magtrabaho. Kaya lang, inaalala kasi ng employer na to, kaya siya naghahanap ng panibago na pwede niyang pagpilian dahil nga sa na nalaman niya, ito kasing kababayan natin na nag-part-time doon sa employer na to, ay nabanggit ata niya na gusto niyang mag-stay out or mag-extern. Kaya inaalala nitong employer na once na matulungan niya itong chika na ito na magkaroon ng papel, baka umalis ka agad. Siyempre, ang mga employer kasi dito, ang gusto kasi nila ay magtatagal sa kanila dahil ayaw nila na after magkapapel ay aalisan din sila agad. At saka kasi, hindi rin kasi maganda para sa mental health ng kanilang mga anak na after ng ilang buwan o ilang taon ay aalis ka agad yung chika. Kasi siyempre, napapamahal na yung kanilang mga anak sa kanilang mga chika. Tapos, maha-heartbreak ba yung kanilang mga anak? Ayaw nila na mangyari yung. Kaya sinisikap nila na ang makukuha nilang mga chika ay yung magtatagal sa
sa kanila. Pero tatandaan naman natin na hindi naman tayo mapipigilan ng ating mga employer once na gusto na nating umalis anytime. Naalala ko nung bagong dating ako dito sa Spain, wala ako yung pinakang parang resume. Gumawa lang ako ng CV na nakaparagraph. Nakalagay doon kung ano yung pangalan ko, ilang taon na ako, then kung ano ba yung marital status ko, then kung kailan ako dumating dito sa Espanya, at nilagay ko na lang doon kung ano yung experience ko na related sa pagiging DH. Tulad nga na nabanggit ko sa inyo, dati ay wala naman talaga akong experience na nagtrabaho ako as DH. Meron pala akong experience sa Hong Kong, kaya lang 3 weeks lang yung experience ko, at ang ginawa ko doon sa resume na sinulat ko ay nagtrabaho ako ng 3 years. Then nilagay ko doon kung ano yung mga ginagawa ko doon sa trabaho na yun, at wala na akong ibang inilagay. Hindi ko na nilagay kung saan ako galing, kung ano yung dati kong experience, kung ano natapos ko. Wala na akong inilagay na ganon. Direct to the point, kasi once na nabasa na yan ng employer at nagustuhan niya, kasi ang importante sa mga employer dito ay yung related sa ina-applyan mo. Kasi hindi naman importante sa employer na ikaw ba ay professional, kung ano bang mga trabaho ang pinasukan mo noon. Hindi na importante. Importante sa kanila ay kung ikaw ba ay capable o ikaw ba ay may experience kung ano yung trabaho na gagawin mo sa kanila. Yun ang pinaka-importante. Kaya ang gawin yung CV ay yung maiksi, yung detalyado talaga kung ano yung related doon sa a-applyan nyo, dahil tatawagan kayo. Dahil yun ang makaka-capture doon sa employer para kayo ay tawagan. Kasi once na kayo ay natawagan, mas malaki ang chance na kayo ay matatanggap doon sa trabaho. Pero syempre, unang-una, kailangan meron kayong reference, kasi kahit pa maganda yung inyong CV, yung information na nakalagay doon, kung wala kayong reference, ay medyo alanganin. 50-50 ang chance na kayo ay matatanggap sa trabaho. Kaya sa mga kababayan natin, unang-una sana meron kayong dalang reference pagdating nyo dito. If ever naman wala talaga kayong reference dahil wala talaga kayong experience na nagtrabaho kayo as a DH or as a nanny, ay huwag kayong mag-alala. Basta meron kayong matanggap o meron kayong makita dito na extra lamang, na kahit ilang araw man yan o ilang linggo, i-grab nyo na ang opportunity. Kasi yan ang pwede nyong gamitin as a reference. At hindi nyo masasabi, baka mamaya yung employer na pinag-part-timean nyo ng minsan, at once na sila ay maghanap dahil aalis yung kanilang chika, ay kayo ang kukunin. Kasi ganoon ang nangyayari sa iba nating mga kababayan dito, na minsan nag-part-time lang sila doon. Ngayon, sila ay naging permanent na chika na noong kanilang pinag-part-timean. Kaya sa mga kababayan natin na magpupunta dito sa Spain, once na may opportunity na dumating sa inyo, part-time man yan o extra man yan o whatever man yan, as long as makakapagsimula kayo, ay i-grab nyo. Kasi hindi nyo masasabi, baka ito yung simula para kayo ay makahanap ng talagang permanent na magiging employer. Ayan, sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Spain o naandito na sa Spain, good luck sa inyong paghahanap. Kahit marami tayong mga kababayan na narito na hindi pa nakakahanap ng trabaho, laban lang, take lang na take ng interview, pasasaan ba at makakahanap din kayo ng permanent na trabaho dito sa Espanya. Ang advice ko lang din sa mga kababayan natin dito, huwag na lang muna kayong mamimili ng trabaho. Nagbabasa ko sa mga Facebook group dito sa Spain na yung mga bago daw dito ngayon ay mas gusto nilang magtrabaho or stay out. Kung sakali naman na wala pa kayo nakikita na stay out dahil yun talaga ang gusto nyo, pagtiisan nyo na muna o pagtyagaan nyo na lang muna kung ang makita nyo ay stay in. Di habang nagtatrabaho kayo sa employer na yan, maghanap kayo ng trabaho ng stay out. Kapag nakahanap kayo ng employer na stay out, di saka kayo lumipat. Kasi mahirap kasi yung pili tayo ng pili, tapos nakatambay tayo, mahirap yung ganun. Mas maganda habang naghahanap kayo ay meron kayong kasalukuyang trabaho. Ayan, sana makatulong ang video ito. Sana marami tayong mga kababayan ang maging successful sa pagpunta dito sa Spain. Maraming salamat at sana ay magkita-kita tayo sa mga susunod kong videos.